In Luke 1:37, the Bible says, nothing is impossible with God. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Hallelujah. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you.
desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you, it's in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on against me. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on against me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live
your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 3. Ipinapahayag na namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pagkikisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Mga kapatid, sa pagtanggap po natin ng Holy Communion na ito, ipinapahayag po natin ang ating pagkikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sa ating pagkikiisa sa Kanya, iniaalay natin ang ating buhay bilang kalugod-lugod na handog para sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, na banal at makapangyarihan sa lahat, buong puso po kaming lumalapit sa iyong banal na harapan. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming kasalanan at pagkukulang. Gawin mo po nawa kaming karapat-dapat sa pagtanggap ng communion na ito. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa pagbibigay. Sabi po sa Kawikaan, chapter 3, verse 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya rin ay iyong handugan. This verse teaches us on how to set our priorities. Honoring Him with the first fruit of all our resources, including our time and talent, is reminding us that all of it belongs to God. All of it came from God. Honor God sa lahat ng iyong income. Make sure na ang dadalhin mo sa altar ay kalugod-lugod sa Diyos. God always look to our true intention at lagi siyang nakatingin sa ating puso at isipan. Ang sabi pinakamainam, kung ang daladala mong handog ay pinakamainam, pinaka-the best, you will honor God. Giving Him leftover, whether large or small, is not honor. Magbigay ka pagkatapos ng lahat ng iyong pinagkagastusan, ay di na-honor ang Diyos. Unahin lagi natin ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Make sure na sa pagbibigay natin ay napapangiti natin ang puso ng Diyos. At kapag napangiti natin si Lord, sa tingin niyo po ba ano ang kasunod? The Lord will give you much more than the best of what we are expecting, sapagkat hindi natin matutumbasan ang mga pagpapalang kayang ibigay ng Diyos sa ating buhay. Sige po, tayo po ay magbigay. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga account number na makikita sa inyong mga screen. Maraming salamat po, and God bless. Happy Lord's Day po sa ating pong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. My topic today is entitled, Measuring God's Love. In John 3:16, sabi po ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God's love is so great. Ang pag-ibig ng Diyos ay sobrang napakadakila. Meron kaya tayong panukat
na pwedeng gamitin upang sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Sometimes, we use measuring cups to measure things sa paggawa ng cookies or cake. We use measuring cups to measure the right amount of flour, sugar, milk, etc. Meron kayang measuring cups to measure God's love? In Psalms 23 verse 1 to 5, sabi ng Bible, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup runs over." In NLT version, sabi ng Bible, "You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings." If our cups run over with God's love, I don't guess we could use a measuring cup to measure His love. If we are building something, we use a tape measure to measure the length, the width, the height of different things. Can we use tape measure to measure His love? In Psalms 108 verse 4, "For great is your love, higher than the heavens. Your faithfulness reaches to the skies." The Bible says, God's love is higher than the heavens. As far as the east is from the west, so is the Father's love to us. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganon ang pagmamahal sa atin ng Poong May Kapal. I do not think we can use a tape measure to measure His love. We use watch to measure time. Could we use watch to measure how long God's love will last? Gaano tatagal ang pagmamahal niya sa atin? In Psalms 103 verse 17, "But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children." Anong sabi doon? God's love is from everlasting to everlasting. No watch can measure God's love. God's love is immeasurable. Hindi masusukat ang pag-ibig ng Diyos. We cannot measure His love, and we don't need to. What we need is to experience His love. Huwag mong sukatin, kailangan mong damhin, danasin. Sabi ng Bible, "Taste and see that the Lord is good." Kailangan mong matikman, maranasan ang Kanyang tunay na pagmamahal. Sabi ng Biblia, noong tayo'y mga makasalanan pa, Siya'y namatay para sa atin. When we were yet enemies, Christ died for us. Kahit gaano kalaki at katindi ng atraso mo, kaya ka pa rin patawarin ng Diyos. He remains faithful at times that we are unfaithful. Siya'y tapat sa panahon tayo hindi nagiging tapat. Nananatiling tapat ang ating Panginoon. Dakilang Kanyang pagmamahal. Naniniwala ka ba na nakikita ng Diyos ang iyong pagluha at naririnig ang iyong pag-iyak? God sees your tears and hears our cry. In Psalms 56 verse 8, "You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book." He has a record of your cry. Do you cry? Umiiyak ka ba, kapatid? Even big boys sometimes cry. Even though we are told that big boys don't cry, but we cry. I cry. Lahat tayo umiiyak. Ikaw, kapatid, kailan ka ba umiyak dahil ikay nasaktan? Kailan ka ba umiyak dahil ikay nasugatan? Nasugatan ang iyong damdamin, nabigatan ang iyong pasanin. Umiyak ka sa dami ng problema, mga kabigo ang naranasan, iniwan ka ng mahal mo sa buhay.
O kaya umiiyak ka dahil sa awa mo sa problema ng iba, sa iyong kaibigan, kapuso, kapamilya. And the Bible says, He can see your tears and He can hear your cry. Hindi niya lang nakikita at naririnig ang iyong pagluha. He identifies with you. He sympathizes and empathizes with you. Ramdam ka ng Panginoon, kapatid. He loves you so much that He is hurt when we are hurting. Nasasaktan ang Diyos kapag nasasaktan ka. Ramdam ng Panginoon ang pinagdadaanan mo. He knows your pain and your sorrow. Hebrews 5:7, while Jesus was here on earth, He offered prayers and pleadings with a loud cry and tears to the one who could rescue Him from death. And God heard His prayers because of His deep reverence for God. Alam ng Diyos ang ating mga pasanin. Kahit Siya ay umiyak sa bigat ng papasanin niyang krus. The Bible tells us that He cried when He saw His friends who were hurting. Nang makita niyang tumatangis si Maria at Marta sa pagkamatay ng kanilang kapatid na si Lazaro, siya ay tumangis din. John 11:35, Jesus wept. Mahal tayo ng Diyos. Handa siyang dumamay at tumulong sa atin. Hindi niya pinahihindian ang lumalapit na may pusong basag. Kakampi siya ng mga nagpapakumbaba. Karamay siya ng mga may mababang kalooban. Ikaw, kapatid, paano mo susukatin ang iyong pag-ibig sa Diyos? Gaano mo siya kamahal? Mahal mo ba ang Diyos ng higit sa lahat? Higit sa iyong asawa, higit sa iyong anak, higit sa iyong kaibigan, higit sa iyong sarili? Mahal mo ba ang Diyos higit sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, sa iyong hanap buhay at pera? Siya ba ang mainline duty mo? Sa Kanya ba umiikot ang buhay mo? Dahil kung siyang pinakamamahal mo, sa Kanya dapat umiikot ang buhay mo. Kaya mo ba siyang unahin ng higit kaysa lahat? Higit kaysa iba? Paano mo ba siya minamahal ng buong puso, buong isip, buong lakas at kaluluwa? Paano mo siya minamahal sa pamamagitan ng talentong ibinigay sa iyo? Sa pamamagitan ng oras at panahong ibinigay sa iyo? Sa pamamagitan ng mga pagpapalang ibinigay sa iyo? Sa oras, naglalaan ka ba ng sapat na oras at panahon para sa Diyos? Do you set a quality time for God? O kung may oras ka lang, kung malugaran, tira-tirang oras lang, bakit sa Facebook? Bakit sa chat? Sa text, unlimited time? Bakit sa panunood ng TV, unlimited time? Sa cell group o church, wala kang time. O kaya minsan tingin ng tingin sa relo, nagmamadaling umuwi. Do you set a time to pray? To go to church? To attend our online celebration? To attend our on-site celebration? To attend your cell group? Sa mga mahalaga sa buhay mo, alin ang mas matimbang sa iyo? Sa paboritong libangan o pasyalan, saan ka mas excited pumunta o gawin? Manood ng TV, makipag-chat, mag-Facebook, mamasyal sa park, pumunta sa Jollibee? Do you feel excited in going to church? Saang winning atmosphere ka ba mas nahahatak? Hindi mo ba alam na may winning atmosphere din ang kaaway para mawin ka? Sa beer plaza, kung saan-saang mga Friday night life. Anong winning atmosphere ang pinagkakaabalahan mo, kapatid? Do you love to go to church? Do you love to pray? Do you love to attend cell group? Online celebration? Do you love to hear the Word of God? If we use the measuring cup in giving, do you give what is due to God? Nagbibigay ka ba ng tamang sukat? Do you know that the minimum giving in the Bible is 10% of your income? Siya mismo ang nagbigay ng sukatang ito. Hindi kung ano lang ang mabunot mo sa bulsa mo. And you have the privilege to give beyond the minimum. Ang babaeng balo, she gave all. Nagbibigay ang Panginoon sukatan. Gamitin mo ang sukatang bigay ng Panginoon sa atin.
Sa priorities, kapatid, pang-ilan si Lord sa iyo? Panghuli? Pangatlo? Alin bang nauuna? Tindahan o bahay-sambahan? Hindi ba dapat siya ang laging nauuna sa buhay mo? Hindi ba dapat siya ang laging number 1 sa iyo? Nakahihigit sa lahat at bukod tangi sa iba? Sa lakas at taglay mong talino, do you exert effort to serve Him? Handa ka bang mapagod? Handa ka bang mapawisan para sa ating Panginoong Diyos? Handa ka bang magsakripisyo? Sarhan ang tindahan mo? Iwan saglit ang negosyo mo? At pumunta ka sa paglilingkod mo sa ating Panginoon? Sa pagsamba mo? Kaya mo bang ipagamit ang talino mo? Ang kakayahan mo? Ang impluensya mo para sa ating Panginoon? Sa ating pasyon, kapatid, kaya mo bang ibigin at mahalin ang mga minamahal at iniibig ng Diyos? Kaya mo bang mahalin ang mga minamahal ng Diyos? Sabi ng Biblia, God loves sinners. Kaya mo ba silang abutin at imbitahan? Yung ating kapwa, mahal sila ng Panginoon. Bakit di natin sila abutin? Bakit di natin sila imbitahan? May maabot ka na hindi ko kayang abutin. May magagawa ka na tangi ikaw lang makagagawa para sa kanila. Mahal ng Diyos sa mga makasalanan. Bakit di natin sila imbitahan? Let them hear the Word of God. Let them have the privilege to know Jesus. That's our mission, kapatid. Our mission is to help someone to know Jesus and help someone to grow in Jesus. Sabi ng Bible, God loves the church. Kaya mo bang alagaan? Kaya mo bang pagmalasakitan at suportahan ang simbahan? Ang gawain ng Panginoon? Hindi mo ba pagdadamutan ang gawain ng Panginoon, kapatid? Sabi ng Bible, God loves the saints. Kaya mo bang i-commit na samahan ang mga kapatid sa pananampalataya sa journey ng ating buhay? Sabi ng Bible, God loves His messengers. Kaya mo bang samahan ang leader mo? Kaya mo bang samahan ang pastor mo? Kaya mo bang sabihin from the heart sa leader mo, sa pastor mo, I am with your heart and soul? Kaya mo bang tanggapin ang imperfections, ang kahinaan, ang pagiging tao ng leader mo? Nobody is perfect, my friend. Sabi ng Bible, God loves the poor. Do you bless the poor regularly? Nag-aabot pa tayo ng tulong sa mga mahihirap? Sabi ng Bible, God loves the praises of His people. May panahon ka bang magpuri, magsimba at sumamba? Sabi ng Bible, God loves you. Hinahanap ka ng Diyos, kapatid. He longs to see you. Hinahanap ni Lord ang presensya mo to fellowship with you. He wants to fellowship with you. Kaya mo bang dalhin ang sarili mo sa paanan ng Panginoong Hesukristo? At sabihin sa Kanyang, take my life, a living sacrifice, holy and acceptable to you. Kaya mo bang isuko ang iyong kasalanan? Kaya mo bang ibigay ang hinihingi ng Panginoon sa iyo? Kaya mo bang isurrender ang bisyo mo, ang kasalanan mo? Kaya mo bang ibigay sa Panginoon ang commitment mo? Do you love Him unconditionally? How long will it last? Hanggang kailan ka laging tatalikod? Hanggang kailan ka laging nanlalamig? Laging nanlulupaypay? Laging nadi-discourage? Laging nai-stumble? Laging nagtatampo? Laging nagbabackslide? Laging ganyan, di nagbabago? Hanggang kailan, kapatid? Uulitin ko po ang sinabi ng isang man of God about love. Sabi ng man of God, the opposite of love is not hate but indifference. Pwede kasing sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero indifferent ka na. Wala ka nang pake sa Kanya. Sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero wala ka nang paking magpagamit sa Kanya. Wala ka nang pake sa church. Wala ka nang pake sa iyong simbahay, sa iyong devotion, sa gawain. Wala ka nang pake kahit maiwan mong Bible mo, pero may pake ka kapag naiwan mong cellphone mo. Ang isyu hindi kung mahal mo pang Diyos. Ang isyu ay indifferent ka na sa Diyos. May sinasaktan ka, kapatid, at hindi ito makabubuti sa iyo. Panahon na para magbago.
Panahon na para magmahal ng totoo, pagmamahal na hindi ka indifferent sa Panginoon mo. Magseryoso ka, kapatid. Iparamdam mo sa Diyos ang tunay mong pagmamahal. Maging porsigido, determinado at agresibo. At iparamdam mo sa Panginoon, hindi ka indifferent sa Kanya. Yung mga bagay na gusto niya, gusto mo rin. At nanggigigil kang gawin para sa Kanya. Sana po ay napagpala po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Tas po natin ating mga kamay, magsitayo at ako po'y magdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Magmahal ka sa Panginoon ng totoo. Do not be indifferent with God. God bless you. God bless you.